Okay mga bay, welcome sa channel natin, Boyax Visitek. Magbabalik na naman po para sa bagong video na isi-share sa inyo mga bay, no? So ito na naman tayo muli, no? Meron naman tayo ditong isang board ng amplifier na galing sa junk. So ito yung ating transformer. Ayan, at kinabit ko na siya. So bali ang ano pala dito mga bay, ang gagawin pala natin ay susuriin natin, no, kung anong pwede nating magawa dito. Patutunugin natin siya. So ito po'y lumang board mga bay, no? Lumang board ng isang amplifier. So ito yung pinakita natin dati, no, dun sa isang board na inayos at in-upgrade natin. So bali ito yung ano mga bay, actually inano ko na to, sinimulan ko na gawin yung kanyang na trabahuin, ano. So kung napapansin nyo, yan, meron na siyang tigpa 5 watts na resistor bawat channel mga bay. So ang nangyari kasi dito mga bay ay minodify ko siya. So pinasimple na yung ginawa ko dito mga bay. So bali ngayon i-share at ipapakita ko sa inyo kung ano bang gagawin natin dito. So katulad nung isa natin ginawa, ayan, so papalakasin na naman natin to. Pero sa ngayon gawin na muna natin yung pinaka stock design nya, na yung supply ay 25 AC. Yan sa ilalim, 25 AC yung supply nya. So dahil sa minodify ko na siya mga bay, bali pinasimple ko na lang yung kanyang circuit diagram. Actually meron akong ginawang schematic dito, kasabay nung isang maliit na board na in-upgrade natin, no, ni-repair at in-upgrade. So actually meron akong ano dito mga bay, meron akong tawag dito, meron akong schematic diagram kasabay nung isa nating yun nga, no, at isi-share ko na lang yun sa inyo. So bali ito kasi mga bay, kung yung dati nating ginawa ay ano siya, single differential lang siya, ito double differential na siya mga bay. So meron na siyang bali apat na yung kanyang transistor sa isang bawat differential niya ay merong tigda dalawa, no, at meron ding NPN at saka PNP. Ayan. So both channels ay double differential yung circuit na to. So okay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe at dumaan lang sa ating channel, so i-subscribe nyo na yung channel natin mga bay, baka kasi meron tayong maitulong sa inyo, no? At huwag kalimutang i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga ginagawa nating mga video, no. Wow. So ayan. So okay, para naman sa mga buy natin, mga master natin na palaging sumusunod, maraming salamat, no. Maraming salamat sa inyong mga buy sa pagsuporta nyo sa ating channel, munting channel. So ayan. Okay, so simulan natin mga buy. Okay, Boyax Visitek nagbabalik. Wow. So ito mga bay, no. So yung ginawa ko dito mga bay,
Nung nakuha ko kasi ito sa junk ay ang daming sunog, Oh no. no? Ang daming nasunog na resistor. Kung napapansin nyo dito, yung kanyang dito sa kanyang driver stage, talagang nasunog yan. So halos tumagos na sa likod. At ang circuit kasi niya mga bay ay ano lang, no? Parang ano siya, nakahang kasi yung kanyang feedback, yung tinatawag nilang feedback, no? Nakahang siya. So bali mula dito sa kanyang differential stage, so dumiretso na siya sa dito. Hindi pala siya nakahang mga bay. Tingnan ko nga. Ito kasi yung kanyang teka, i-ano natin yung camera natin, ayusin natin. Siguro tanggalin ko na lang muna tong supply niya, no? Para i-set up natin muli. Okay, ayan, tuloy tayo mga bay sa ating ginagawa dito na amplifier, no? So ito, kung napapansin nyo mga bay, meron siyang mga hinangko, no? Ayan, itong mga resistor na to. Kasi yung stock kasi niya, yung bias niya is naka-transistor siya, no? Bias niya. So yung ginawa ko ay ano na lang, basic amplifier na. So hindi ko na ginamit yung kanyang transistor bias dito, no? So yung gagamitin na lang natin ay yung diode. So dahil sa ano to, ito yung pinaka double differential ng ating ginawa na amplifier, yung in-upgrade natin nga, no? So paulit-ulit na lang tayo yung kanyang single differential, kasi yung ginamit doon na bias ay hindi transistor, kaya yun yung kinuha natin na diagram dito, ano. So kaya hinang ko to yung mga resistor, may capacitor pa dito, tsaka yung kanyang transistor dito, no, meron pa yan. So tinanggal ko na. So bali ganoon din sa kabila, yung natira ay itong kanyang driver niya, tsaka yung kanyang ano kasi mga bay, nakakonekta dito sa kanyang emitter na resistor dito sa kanyang driver transistor, dalawa. Isa lang yung ginamit niya dito, no? Isa lang yung ginamit niya. So ngayon dalawa na yung gagamitin natin. So parang magiging ganito na siya mga bay. Adjust natin yung ating camera kunti. Ayan. So hindi na siya naka-stock, ganito na yung gagamitin natin. So yung kung mapapansin nyo dito, ito yung bus nya, dalawa, baba at taas. Mayroong 100 resistor, 100 din dito. So ito na yung pinaka driver nya. So bali yung ano pala, yung dito sa kanyang stock ay ano lang, isang resistor lang, tapos naka-float na tong kanyang feedback, didiretso na, hindi na siya ano dito sa kanyang driver, no? Kumbaga nakalutang siya. So isang resistor na lang, tapos tumiretso na siya sa speaker niya, yung ating pinaka tinatawag nilang feedback, yung speaker line natin. So ngayon ito na yung ginawa natin, no? So dalawa na yung ano natin, resistor,
dyan sa driver niya. Tapos nakakonect na yung kanyang 47 sa speaker, diretso na. Tapos ito yung output niya, no? So yung output niya naman dito ay 1047 at saka B817. So ang gagawin natin dyan ay pwede naman niyang papalitan ng iba, no? Yung sa 502 na output natin, yun yung gagamitin natin dito. Itatry na to natin, pero sa ngayon ano muna, no, siguro para ano tayo, tanggalin ko na lang talaga to, no. Yan, para wala nang hanghang dyan. At medyo ano siya, pwede na tayong magkabit ng kasi yung ikakabit natin dito yung ano lang naman yung resistor na dalawa, no. Yan, kasi yung iba dyan naman, no, nakalagay na. So maglalagay lang tayo dyan ng dalawang resistor na naka-series. Tapos kukonek natin yung gitna papuntang ito 47K, itong 47K niya dito, kukonek natin sa dulo niya. Tapos diretso na sa dito sa gitna natin sa pinaka speaker. At pagkatapos ay magbabayas tayo. Pero sa bias natin mga bay, mag-a-adjust pa tayo, no, kasi isang tulad nito meron siyang 4148 na Zener diode. So ano na lang, diretso na nating lakihan to para katulad nung sa isa, no, kasi ito yung bias natin. So titingnan natin, no, kung ano siya, lalabas ba yung kanyang bias na tama mga bay pag papalitan natin. Pero bagong lahat ay ano muna, ito lang muna, no, yung stock na diode niya. Try natin yan. Mababa naman yung ating ginamit na transistor, I mean transformer ba yan. So yun, so gagawin natin, tanggalin ko muna to mga bay, yung mga nakahang na dyan. Tapos maglalagay tayo ng resistor na 150K 150 ohms, sorry, 150 ohms. Ayan, nagkandalo-kulo na tayo rito. Okay, so alam nyo mga bay, ang init kasi sa labas, kaya yun, no, grabe. Buti na lang may mga puno ng saging dito, hindi masyado mainit. So kanina kasi talagang ang init. So naghukay tayo ng pang ano natin dyan, butas ng tangke ng dumi ng baboy. So hindi pa natin na tapos kasi medyo sobrang init, kaya mga bayno natin dyan, so ingat-ingat, no, at huwag mawala ng tubig, lalong-lalo na yung mga ano natin, yung mga may lakad. So ingat mga bay, dala-dala ng tubig, huwag yung huwag kayong kumpiyansa, no. Ayan. So ito, tatanggalin ko na mga bay yung mga dapat tanggalin para medyo naman, malinis naman yung pinaka ibabaw. So ito yung mga klaseng amplifier noon mga bay na maganda rin naman yung quality ng sounds na to. So ito na lang yung pag-experimentan natin, no. So ganyan lang, no. Okay, na natin dito. So ayan, so kuha muna tayo ng resistor na 150. Meron pa kaya ako? Tingnan ko lang muna mga baya kung meron ba tayo. Okay,
So 150 ohms, dalawa yung kukunin natin, gagamitin. So ayan, tapos kakabit ko dito sa pinaka emitter. Teka, tingnan natin kung anong pwedeng diskarte natin dito, ano. Okay, bugbog na rin yung ano, so siguro magbubutas na lang tayo dito mga bay. Tapos itatap natin dito sa kanyang pinaka, yan, putol pala to. So gawin ko na muna mga bay, tapos papakita ko na lang sa iyo kasi kailangan ko pa magbutas dito ng bago, no, panibagong butas. At itatap natin dito sa kanyang pinaka resistor. Okay, balikan ko kayo mga bay. Okay, ito na mga bay, nalagay na natin yung mga resistor dito, ano. So mula dito sa dalawang driver niya sa kanilang mga emitter side, ito yung resistor na 150 ohms, dalawa. Ayan, tapos yung gitna naman niya dito ay connect na dito sa kanyang pinaka feedback natin, at itong kanyang, tingnan natin. So ayan, buti na lang dito mga bay, sa pwesto natin ngayon ay nasa labas na tayo, no. At medyo hindi na siya mainit kasi nasa labas na tayo at merong mga puno ng saging, at yan yung nagbibigay sa atin ng magandang hangin mga bay. Kasi sa panahon talaga ngayon ng init, no. So sa mga bay natin dyan, ingat-ingat po, dala ng tubig, at pag talagang medyo mainit, wag nang lumabas kasi baka madisgrasya pa tayo, no. So ayan, ingat-ingat lang tayo sa panahon ngayon dahil talagang grabe yung init ng panahon mga bay. So okay, balik tayo. So ito yung ating tingnan natin, no, kung connected na ba siya. So dito sa kanyang, kailang, uy, ayaw, wala, alaw. Tingnan nga natin, baka mali mano. Ay, meron pang putol. Naks naman, meron pang putol mga ba. Ay nako, ito lang, dudugtong natin dito, naputol pa. So idudugtong natin to para makapag-testing tayo bias, no. So bali, ang mangyayari dito sa board na to mga bay ay ito na naman yung pag-tripa natin, no. Pag ano natin, pag-aaralan natin. So i-upgrade na naman natin to mula sa mababa hanggang sa pataas ng pataas. So maganda kasi to kasi naka double differential na. So dito natin malalaman kung paano natin gawin yung kanyang circuit na i-upgrade. So kapag naka-upgrade tayo nito mga bay, so kasi halos magkaparehas lang talaga sila ng circuit ng 502. Halos naman talaga lahat parehas, no. So meron lang ibang disenyo na iniba, pero kung iisipin ganun din lang naman. May differential, bus, output. So okay, sige nga,
tingnan nga natin sa likod kung kumunik na ba siya. So dito na lang sa ano, nga. So ayan o, meron na. Tapos dito yan kumunik sa isang paan ng ating feedback. So ayan, okay. Tapos meron pa akong nakitang, tingnan natin to, yung mga jumper na to, kung ano to sa likod. Jumper to, okay. Parang wala naman yang ano. Ito yung sa kanyang relay pala. So dito, so out pala to, speaker. So speaker line pala to, ayan. Tapos yung isa naman dito, so papuntang relay, yan. So yung relay hindi pa yan gagana mga bay, kasi kulang na yung kanyang circuito dyan. So didiskartean na lang natin yan kung paano yan gumana, para gumana. So basta ito, ganito lang muna yung gagawin natin ngayon. Okay, sige nga, try na natin bias to. Sige lang, baka may short dito sa kanyang output. So i-check lang natin, sandali mga bay. Tutunog naman yan pag meron. Wala naman. Yan, wala. Wala rin. Okay, try natin mag-bias ngayon. Check natin, no. Lagyan natin yung ating supply. Ito yung ground. Yung ground. Yan, supply. Okay. Kulay pa, kulang pa pala itong ano mga bay. Kulang tayo ng wire. Kailangan pa natin tugtungan dito para ano natin, no? So kuha lang ako ng wire, ayusin lang natin. Ayan mga bay, nakabitan ko na ng power cord yung ating transformer para makapagsukat na tayo. Tingnan natin kung anong bias nya, no? So unahin natin dito sa tester natin na analog, 2.5 volts setting natin. So pakita natin, ayan, 2.5 volts. Tapos si power on. So yung relay ay gumana na. So dito tayo sa ano nya, bias. Check natin kung meron. So kunting kembot lang mga bay, ano, kung matitingnan nyo, ayan. So sa kabila, tingnan natin kung meron. So meron din, mahina, no. So sa ganitong ano mga bay, sitwasyon ay napapansin natin na meron siyang bias maliit, kasi nagko-complement sila, no. Meron silang positive at saka negative. Kung mapapansin nyo dito, kailangan ayusin natin yung ating wire.
So dito no, sa unang output, ayan, pa-positive yung kanyang palo. Pag dito naman, ayan, patras. Ayan, patras. So nagko-complement talaga sila. So ibig sabihin merong bias, ngunit maliit lamang. So dito sa kabila rin no, tingnan natin kung kikimbot. Ayan, walang galaw. So sa part na to mas wala talaga no. Dito. Ayan. So try nating babaan yung ating tester, mga nasa 0.25, nasa ano na tayo, 0.25 to, I mean 0.250 volts no. So mga kung ano pa yan ay nasa mga 250 millivolts yung setting natin. Tingnan natin kung meron ba tayong makukuha, gagalaw ba siya. So meron, ayan no, merong konti no. So negative. Tingnan natin kung papalo ba din dito pataas. So meron din konti. So try natin doon sa ating pinaka analog digital. So digital natin, testing natin sa digital para malaman natin kung ilan ba talaga yung kanyang digit number no. Ayan. So dito tayo. So ayan yung kanyang 0.05 5758. So dito dapat nag-negative to. Ayan. So pareha lang sila mga bay, 50 plus. Medyo magalaw siya. Okay lang yan. So dito naman kung ilan. So negative din no, pero parang halos wala na talaga. Oh. So dito sa kabila, tingnan natin kung mag-positive. Dito mas mataas. So ayan. 5. So nagko-complement din sila mga bay, ngunit ano lang, maliit lang no. Parang halos wala na talaga. Wala nang bias. So ang gagawin natin ngayon mga bay, dahil sa binago natin yung kanyang circuit, yung bias niya, siyempre yun yung bias niya no. Ano siya, tawag dito, nag-iba dahil sa iniba na natin yung kanyang circuit. So ang gagawin natin dito ay dapat natin mapataas yung kanyang bias sa bawat output ng ating amplifier no, driver. So gaya ng dati, subukan nating teka lang, tanggalin muna natin sa saksakan. So subukan nating lapit natin yung ating camera. Oops, ayan. So dito subukan nating taasan yung bias natin sa pamamagitan ng, so ito yung Zener diode na to na IN4148. So ito yung nagsusupply para sa kanyang bus stage natin no.
kung titingnan natin sa ating diagram, so ito siya. Ito yung bus na dalawa natin. So itong 4148 natin naman ay subukan nating dagdagan, no? Subukan nating dagdagan, gawin nating 3, no? Tapos dito yung 330 kasi mataas siya eh. Yan, no? Tanggalin na natin to. Try lang natin na tanggalin natin to. Tapos dagdag tayo ng dalawang IN4148 yun. So gawin natin mga bay para malaman natin kung uubra ba tong gagawin natin. So tanggalin ko na muna to, no mga bay. Ipapakita ko na lang mamaya. So putol-putol tayo kasi yung oras natin, no, hahaba. So yung iba dito sa testing natin parang ano na sa part 2. So magkakaroon pa rin tayo ng part 2 mga bay. So tipid-tipid oras naman para at least di masyado mataas yung oras natin. Okay, so balikan ko kayo mga bay. So ito temporarily mga bay, pinatong ko na lang muna yung pangatlong diode sa ibabaw, no. Yan siya, oh. Ito siya, ito. So nakaseries ang tatlo na yan. Try nating sukatan ngayon kanyang bias kung mag-normal ba, tataas ba. Kung hindi, meron pa tayong option dyan. So saksak natin. On. Okay. So dito. Ayun. So kita nyo mga bay, nag-normal yung bias niya 0.3. So sa kabila. Ayun, meron din tayong nakuha 0.3. Mga bay, no. So nag-normal na yung ating bias dito. Ayan, no. So nagko-complement pa rin sila, negative tsaka positive. Uy, nawala. Sana yun. So ayun. Yung 0.3 na yan mga bay ay okay na yan, no. So ang sa kabila naman, tingnan natin kung anong nangyayari. Dito na lang, no. Teka, magalaw. So ganun pa rin, ayan, no. So, ganun pa rin yung bias niya. Tingnan natin kung nagko-complement pa rin. So ayan, nagko-complement pa man naman. So ipipix natin yung isa dito mga bay. Tapos trabahuin na natin to yung kabila, no. So ayan, ipapakita ko na lang mamaya sa kanyo mga bay. Okay, ito na mga bay, nakabit ko na yung mga diode natin. Kung napapansin nyo, kikita kaya. So zoom natin para makita nyo yung pinaka zener diode. Ayan. So kung nakikita nyo mga bay, sana ba yung pangsungkit natin. So dito, ito yung stock niya. Ayan, maluwag kasi natamper na yung likod. At ito yung kasunod, tapos ito yung last. So ganun din dito sa kabila. Pakita natin. Ayan.
So ito yung isa, dalawa, at ito yung pangatlo natin. Ayan. So, nagbutas tayo, no. Ngayon try nating sukatan ng bias para ano natin, makita natin kung normal ba lahat. Sana normal lahat para hindi na tayo mamomroblema, no. So i-on ko na mga bay, power. So nag-click na yung relay nya. Check natin yung bias. Dito. Ayun, nawala. Oh no. Patay. Nawala yung bias. Bakit? Walang bias. Supply nga. Uy. Walang supply. Teka. Naku. Meron naman. So nasaan yung supply natin? Ito lang supply. Okay. Bumaba yung supply. Ano nangyari? Teka lang. Nagkaroon tayo ng problema dito Ayun, naputol yung ground. Nako. Yellow. Nangyari sa'yo. Oh. Yan na nga sinasabi ko. Lang, ayusin natin. Naputol pa yung ground natin mga bay. Kaya pala nagkaroon ng nagkaganon. Ay nako. So ayusin ko muna. Teka lang, parang mahirap ayun nga. So pasensya na mga bay, minsan talaga nagkakaganon. So ayan, meron na. Ulit ito pa yan. Okay. Wala bang nasunog? Naku po, baka may nasunog. Wala naman. So sana hindi naapektuhan, no? Kasi kapag naapektuhan dahil doon, naku, patay tayo doon. Wala tayong magagawa kundi ulitin ang lahat. Bayan. Okay, saksak natin. Power on. Sabog. Boom. Ayan yung relay. Pumitik na. So, tayo. Bias. Sana'y wala ng aberya. Oop. Yun. 0.3. Kabila. 0.3 din. Kita nyo. Dito. Ayun. 0.3. Dito. Yun. 0.3. Ngayon,
tingnan natin yung kanyang DCO na naman. So DCO, oops, negative 16. Yung sa kabila, negative 11. Ayun lang. So try nating diskartean para mas malinis ang kanyang DCO. Negative, positive. Pero sa mga ganyang mga bay, tutunog na yan. So try natin dito sa ating analog. Tingnan natin yung audio. Sukatan natin yung audio niya kung okay ba yung kanyang audio. Hindi tayo mag-ground. Medyo malayo, no? So tingnan natin. Ayun, no? Ayun, wala. Biglang nawala. Ayun, nawala. Ayun. Sa kabila pala. Ayun, no? So lakas, oh. Ayun, no? So dito naman sa kabila, naku po, ang layo ng kamay natin. Hindi tayo makakuha ng ground nito. Tingnan natin dito. Dito mas malapit. Kaya lang yung kamay yung problema natin. Right-handed kasi tayo, kaya tingnan natin kung kaya ba nating itulbok, matumbok. Oops. So tap natin kung meron. Ayun. Ayun, no? Malakas din. So buhay na yung board natin, mga bay. Buhay na siya. So maaaring tutunog na yan. So yung DC out niya, tingnan natin, no, kung mapapababa ba natin yan. So hanggang dito lang muna yung video natin, at magkakaroon tayo ng part 2 para sa adjust natin ng ating DCO dito, mga bay, no? So double differential ya. So tingnan nyo, mga bay, sa susunod na video kung paano ba natin diskartean yung ating DCO na bababa, no? So ayan, mas maganda kasi na mababa siya. So yan yung mga sinasabi ng ating mga master kaysa sa mataas. So sa stock niya, no? So ayan.